Okay, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon at tayo pong lahat ay muli po, we're privileged to hear the Word of God muli sa kanyang biyaya at ako po ay privileged din na makapaghatid ng kanyang pong salita. At salamat po sa Diyos sa maraming bagay, actually sa lahat ng bagay, hindi lang sa marami. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa atin. So, bawat araw po na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay kapahayagan po ng kanyang kabutihang loob at ng kanyang biyaya. Kaya patuloy po tayong maging mapagpasalamat at patuloy tayong maging patuloy nating ibalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba at pananalangin ang atin pong pasasalamat sa Kanya. Okay? So, salamat po sa mga memory verses. Salamat din. Magpapala din po sa atin upang tayo po mas maging kawangis ng Panginoon. So, ngayon po dumako tayo sa salita po ng Diyos. Samahan po ninyo ako muli sa aklat po ng Mateo, Matthew chapter 5, verses 38 to 42. At pagkatapos tayo po ay mananalangin. Aklat po ng Mateo or Matthew chapter 5, verses 38 to 42. Basahin ko po. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist an evil person, but whoever slaps you on the right cheek or on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go 1 mile, go with him 2. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. Purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po muli sa oras na ito. At patuloy o Diyos, ikaw pong mangusap sa bawat isa sa katotohanan po ng inyong pong salita. At ang inyong pong lingkod ay patuloy po ninyo lamang na gamitin na tagapaghatid ng inyong pong mensahe. Bagay na patuloy po na magbigay ito ng karangalan sa iyo at sa iyo po lamang, Panginoon. At sa amin naman ay patuloy kaming maging obedient sa lahat ng aming pong mapapakinggan na katotohanan mula sa iyo pong salita. At patuloy kaming mamuhay na nagpapabanal ng aming pong mga buhay at hindi po bumabalik sa aming dating buhay na kung saan ay buhay na makasalanan at buhay na makasarili. O Diyos, salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So tayo po'y dadako na sa huling part ng ating pong siniseries. Ngayon pong ating prayer meeting about retaliation. So itong sweetest revenge kasi medyo negative siya. In the first implication. Kasi pag sinabi po nating revenge is mula ito sa iyong sarili. Inilalagay mo sa iyong kamay ang paghihiganti sa mga hindi magagandang bagay na ginawa sa iyo ng iyong kapwa. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, so hindi na ito ang dapat nating iniisip o ito na yung ating habit, kundi tayo po ay isa ng Kristiyano na ang hangad po natin ay maging instrumento ng Diyos kahit man sa ating mga kaaway. So hindi man tayo nagtatangi sa mga tao, but sinusubok din po ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng ating pakikitungo sa atin pong mga kaaway. Kaya napakinggan ninyo, sabi ng Panginoon, na mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong layuan o do not resist or huwag nating gawan ng hindi tama. O huwag nating gawan ng masama ang taong masama. Kung ikaw ay sinampal, iharap mo ang kabila. Sabi dito sa verse 39, yung ating pong pinag-aralan last time, that the biblical application of retaliation is retaliation of good. So, ibig sabihin is, hindi tayo maghihiganti ayon sa ating laman o sa ating physical na nakaisip or yung tinatawag nating pamantayan bilang isang tao, kundi yung bagong buhay natin bilang isang Kristiyano. And that is, overcome evil with good. Yan, kung natatandaan pa po natin, Romans chapter 12 verse 31, do not overcome sabi nga by evil. So wag tayong daigin ng masama o wag daigin ng masama ang masama, kundi ng mabuti ang masama. Overcome evil with good. And that is
the biblical application. So, do not resist. So, kasi sa Bible, ang sinasabi lang po na dapat nating i-resist is the adversary, ang kaaway or the enemy. Sino siya? Kaaway, Satan. Pero pagdating sa mga tao, na kung saan ay before, na tayo po ay galing din doon, so makasalanan din po, namumuhay din tayong masama sa Panginoon, do not resist. Kung ginagawan tayo ng hindi mabuti, so hindi to dahilan para tayo po ay magsara ng pinto para maging instrumento ng Panginoon sa kanila. So, yes, meron tayong kaisipan na meron pa namang ibang iniligtas din dyan na gagamitin ng Panginoon. Yan, so parang nagiging excuse natin yon. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, so hindi natin sinasayang ang pagkakataon. Kasi nga ang scope ng ating pagmamahal is hindi lang para sa mga kapatid natin o sa mga unbelievers, but even sa ating mga kaaway. Okay? Sa ating pong mga kaaway or to our enemies. Kaya yun pong pinakita ng Panginoon dito na example from verse 39, sabi diyan, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong layuan. Sa halip, sabi dito, whoever slaps you on your right cheek, kung ikaw ay sinampal, na kung saan ay that is the most contemptuous. Talagang ito yung pinaka nakakabastos na action na pwedeng gawin sa iyo ng tao publicly. Kung ikaw ay sinampal in public, ano ang iyong gagawin? Ano yung normal nating magiging reaction? Adi mananakit din tayo. 'Di ba? Kasi nasaktan tayo eh. Pero kung tayo isang Kristiyano, so nandun yung restraint. Nandun yung restraint para hindi natin gawin ito. But ang sabi ng Panginoon, iharap mo ang iyong kabila. So that's sabi nga napakahirap nito. Okay? Pero a strike in the face would mean disrespect, but as God's children we are called to treat one another with respect. So kung tayo ay tinrato ng hindi karespeto, pero bilang mga anak ng Diyos, kailangan pa rin natin silang tratuhin ng may respeto dahil sila ay inilikha ng Panginoon. So they are also created in the image of God. So yun po yung makikita ho natin, and that is dignity. And also we have security. So kung meron mang humabla sa iyo at merong punishment, so ibig sabihin is kung meron kang dapat ibalik sa kanya, hindi lang yung dinidemand na ibalik ang gusto mong ibalik, kundi kung gusto mong, sabi nga, higitin pa para hindi to maging katitisuran or hindi to magiging offense sa kanya. So ito yung isa pang right na kung saan handang isacrifice ng isang anak ng Diyos para lang hindi siya maging offense sa kanyang kapwa. So yun yung tinatawag po nating security. So the children of God would rather give His more valuable thing than to cause offense or harm with his enemy, sa kanyang kaaway. Kaya it is better to be defrauded than to be resentful and vengeful. So, keso tayo ay maging mapaghiganti at tayo ay makilala bilang isang taong mainitin ang ulo o isang taong magagalitin o isang taong mapaghiganti. So, it's better to be defrauded, sabi ng Panginoon. So, mas mainam pa na tayo magabyado kaysa tayo ang magiging kasiraan. Kasi dala natin ang pangalan ng Panginoon. And as we continue, in verse 41, ano po sabi dito? If anyone or whoever forces you to go 1 mile, go with him 2. So isa pang halimbawa ng ating pagbabalik doon sa taong hindi gumawa sa atin ng mabuti is we are willing to sacrifice our liberty rights or the right of liberty. Kasi po, yung background po dito na kung sino man ang pumilit sa iyo na sabi dito to go 1 mile. Kasi po, noon pong panahon ng Panginoon, so Roman Empire yon. And meron pong isang batas sa Roma na ang isang sundalo po ng Roma ay maaaring mag-utos o persahin ang isang
mamamayan o isang tao na buhatin ang kanyang mga gamit o yung kanyang pack. Siyempre, ang sundalo, marami ang mga kagamitan. At ang mga kagamitan yan, mostly mabibigat. Mga armas. Di po ba yung picture ng isang soldier? Kung naalala po natin sa Ephesians, ano yon? Meron siyang kalasag, meron siyang baluti, meron siyang helmet. Lahat yun gawa sa metal. Bawat gamit na yon, so mabigat. And meron siyang privilege na ipabuhat ito sa kung sino yung gusto niyang magdala nito. At kung sabihin niya na, sige, 1 milya, wala siyang magagawa kundi sumunod. So nawala yung kanyang freedom na kung saan ay hindi siya utusan nung sundalo. So ganun po yung sitwasyon before. So meron pong batas na ganun. And sabi po dito is, a soldier has the right to force a civilian to carry his pack for 1 million. So hindi po million ng pera, Yung million po is a Roman mile. So yung milya po dito, hindi po ito yung milya na ginagamit po natin ngayon na unit of measurement sa distansya. Para sukatin ang distansya ng isang lugar between two places. So ang Roman mile po is mas maigsi kaysa po dun sa alam po nating mile. Yan, so medyo may kaunting po tayo. Ang Roman mile po is 1,479 meters. That is roughly 1.5 kilometers. Halos ganun din kahaba kasi ang 1 mile is 1.6. To be exact, 1.609 kilometers. So hindi siya masyadong malayo. So halos pareho lang. So 1.479 kilometers, yung tinatawag po na million, yung sinabi po ditong mile sa ating binasang talata. So whoever forces you to go 1 mile, go with him 2. So ano po yung lesson dito, mga kapatid? Ang sabi po dito, believers are taught to do such thing not only willingly. So hindi lang willing mo na gawin dahil ito ay batas, na ikaw ay inutusan ng isang sundalo, ano man ang iyong estado ng buhay, pero ikaw ay isang citizen, at ang soldier, sabi nga, utusan ka, pwersahin ka, pilitin ka, dalhin ang kanyang gamit. Maglalakad ka ng 1 milya o isa't kalahating kilometro. Pero para sa iyo, dahil dala-dala mo ang pangalan ni Kristo, okay, you are willing to go with Him too. Kahit 3 kilometro. Kahit may na tayo sa tuhod. Kahit meron na tayong injury. Yan. Kumbaga, ang at stake kasi dito is yung testimony natin doon sa tao. So yun po yung sinasabi dito ng Panginoon, that we are taught to do such thing with not only willingly but with magnanimity. So kapag sinabi po nating magnanimity that is the loftiness of spirit enabling one to bear the trouble calmly. Ito yung kakayanan ng isang tao na pasanin yung kabigatan o yung load ng mahinahon, and to disdain meanness and pettiness, and to display a noble generosity. Okay, so yun po yung salitang magnanimity. So you have the spirit of sabi dito, enable men to bear the trouble calmly. So kalmado mong binabata o pinapasan yung load na ibinigay sa iyo. So literal man itong load, for example ay yun pong pack na meron po ang isang Roman soldier, o di kaya ikaw ay isang trabahador,
na tinatrato ka ng hindi tama, nangyayari yan. Isang Kristiyanong employer, ano po, or employee. So, hindi tama ang pagtrato sa kanya. Ano? So, ang sweldo ay hindi sapat, insufficient. Tapos, ang trabaho mabigat. Di ba? Wala naman sa job, description. Wala naman doon sa, sa trabaho niya na based doon sa kanyang position. Pero, ano ang kanyang dapat gawin? Yan. So, the principle na tinuturo po sa atin ng Biblia is, kung ginagawa mo ito sa Kanya, ng bukal sa iyong kalooban, ito'y ginagawa mo rin sa Panginoon. Di ba? So, hindi tayo yung tipo na naghihiganti tayo. Kaya yung mga nababalita po natin sa television na ninakawan, tapos ang nagnakaw pala dating empleyado, di ba? O di kaya ay some kind of murder, ano po? So, may involved na pagpatay kasi may hindi magandang relationship. Meron yung suspect doon sa biktima. Di ba? So, hindi naman sana umabot doon. Ano po? Huwag naman sana umabot doon sa atin, sa part po natin, kung na-experience po natin yon. Kaya, ito po yung test ng ating pong pagiging Kristiyano. So, if we have an unbelieving employer, okay, or unbelieving na mas matanda sa atin, tapos ang daming pinapagawa sa atin, ano namang klase itong taong ito? Yan. So, siguro, may ano tayo sa loob, may sama tayo ng loob. Pero kung tayo nakakilala sa Panginoon, so, let us show. Okay? Pakita pa rin natin yung ating pagiging Kristiyano. So, we are willing and, sabi dito, with magnanimity to bear that load. Amen, mga kapatid? So, ito po yun. Ano po? So, ang example po natin dito is si Philemon. Si Philemon po in the book of Philemon, verse 10. Okay, so ang sabi po dyan, Philemon verse 10, isang chapter lang po kasi ang Philemon. Philemon. I appeal to you for my child Onesimus, whom I have begotten in my imprisonment, who formerly was useless to you, but now is useful both to you and to me. I have sent him back to you in person, that is, sending my very heart, whom I wish to keep with me, so that on your behalf he might minister to me in my imprisonment for the gospel. But without your consent, I did not want to do anything, so that your goodness would not be in effect by compulsion, but of your own free will. For perhaps he was for this reason separated from you for a while, that you would have him back forever, no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more to you both in the flesh and in the Lord. So, kasi si Onesimus, most likely siya po ay dating servant ni Philemon. But iba na ang sitwasyon. Kapwa na sila nakakilala sa Panginoon. So, kaya pag bumalik na si Onesimus kay Philemon, so ang pakiusap ni Apostol Pablo sa kanya, hindi na alipin ang magiging treatment mo sa kanya. Kung meron man siyang nagawang hindi mabuti sa iyo dati. Okay? Ngayon, tanggapin mo siya, hindi na bilang alipin, kundi bilang kapatid sa Panginoon. Kaya sa atin, let's say, meron tayong kasama sa church. Pero yung, kumbaga yung namamagitan sa atin is yung relasyon natin hindi bilang Kristiyano. So dapat ang mas matimbang na ngayon is yung pagiging Kristiyano na. Halimbawa, may nangyari hindi mabuti sa atin before. Ngayon, kapwa na tayo nakakilala sa Panginoon. Di ba? So ngayon, sabi nga, let bygones be bygones na.
Ano? Kilala na natin si Kristo. Ang pag-ibig na ni Kristo ang i-share natin sa isa't isa. Magmahalan tayo sa pangalan ng Panginoon. Ano? Wala na yung bitterness. Wala na yung pait at yung sakit. Ano? Bagamat hindi natin malilimutan, nasa ala-ala pa rin natin to, pero hindi ito ang maging dahilan para nandun pa rin, sabi nga, manatili yung hatred sa isa't isa. So meron pa ring gusot na namamagitan. Kaya again, mga kapatid, so sabi diyan, our right of liberty. So yung kalayaan natin, kasi pag ang isang tao po masyado niyang binibigyan diin ng kanyang karapatan, so nandun yung tendency na talagang ang itaas niya yung kanyang sarili. Bigyan niya ng proteksyon ng kanyang sarili. Yun yung problema. Pero sa ating mga mananampalataya, for the sake of Christ, for the sake of conversion ng taong hindi gumagawa sa atin ng mabuti. So, handa nating isakripisyo ito. Okay? So, that is number 3. And number 4, in verse 42 po, so balikan po natin yung ating passage. Ano po? Matthew 5:42. So give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. So, yung isa pang right na sinabi po diyan is the right of property. And this speaks of a person who is too possessive for what he has. So, kasi nga, ang challenge ko dito is sa isang tao na masyado siyang, kumbaga masyado niyang hinahawakan ng kanyang mga pag-aari. So, maramot. Ayaw niya magbigay ng kung anong meron siya. And this does not promote foolish giving or charity for salvation's sake. So, hindi po sinasabi ng Panginoon na basta kung sino ang nangangailangan o kung sino ang may pangangailangan, kung sino ang humihingi, bigyan ninyo. At pag ginawa ninyo yan, kayo maliligtas. Hindi po ito ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Ang ibig sabihin po dito ng Panginoon is the spirit of generosity towards a person who is genuinely in need. Hindi ho lahat ng klase ng pagbibigay ay makatwiran. Hindi ho lahat ng klase ng pagbibigay ay biblikal. May klase ho ng pagbibigay na kung saan ang makikinabang ay ang kanyang sarili. Ano? Kumbaga, ang iniisip nung nagbibigay ay ang kanyang kapakanan. Hindi yung kapakanan ng kanyang binibigyan. What if yung kanyang binibigyan, hindi naman talaga nangangailangan? Masabi lang na nagbigay siya. Kaya hindi po lahat ng klase ng pagbibigay ay biblikal. Ang sinasabi po dito ng Panginoon is the spirit of generosity towards a person who is genuinely in need. Kapag ang isang tao yung lumapit sa atin ay talagang nangangailangan o totoong nangangailangan, huwag nating i-reject. Huwag nating pagdamutan kung ano yung pwedeng ibigay natin sa kanya na alam natin. Sapagkat tayong lahat ay mga katiwala ng lahat ng meron tayo. We are all stewards, remember? Brothers and sisters. Lahat ng mga bagay na meron po tayo ay pinagkatiwala po sa atin. That's why we should also be discerning in giving. We give what they really need and not be begrudged to give. So, ibibigay natin yung alam natin kailangan nila. Hindi yung, halimbawa, may hinihingi sa atin. Alam naman natin na hindi naman talaga nila kailangan. Hindi naman talaga necessity. Ang ibigay natin yung talagang kailangan nila. So, maging discerning din po tayo dito. Yun din po ang nais ng Panginoon na nakita ho natin dyan. And not begrudged. So, hindi tayo napipilitan
sa pagbibigay. Yan. Kasi may klase ng pagbibigay na, sige na nga. O ito na nga, na napilitan. Kasi, let's say, tingnan mo. Sabi ng Biblia, ganito. Okay? So, yun po yung isang pagbibigay na hindi Bible or hindi biblical. So, napilitan ka na nagbigay. So, same as sa ating offering, di ba? Sa tithes and offering. So, sa pagbibigay natin ay hindi tayo napipilitan. Ito ay bukal sa ating kalooban. Okay? So, tignan po natin sa Proverbs, Kawikaan 11. Okay, sa Tagalog ko po basahin. Sa Kawikaan 11:24 to 26. Ano po ang sinasabi dito? Okay. Kawikaan 11:24. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. So, ano ang gantimpala ng isang taong nagbibigay? Siya ay makikilala. Sabi dito, sasagana ang kanyang pamumuhay. So, he will be rewarded and recognized bilang isang taong mapagbigay. At ang kanyang prinsipyo ng pagbibigay sapagkat kilala niya ang Diyos na mapagbigay. Kaya, ito yung reflection ng ating pagkakilala sa Panginoon. Kung gaano siya ka-generous sa atin. Sa kaligtasan. Ganun na lamang ang pagbigay o ang pagbibigay ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Di ba? Hindi ho nagdamot ang Diyos na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay maligtas. Kaya sa puso natin, handa nating ibigay ang meron tayo sapagkat ito'y sa Panginoon. Kinikilala natin na ang lahat na meron tayo ay bigay ng Panginoon. At ipinagkatiwala po sa atin. At siguradong magtatagumpay ang ating mga buhay. Okay? And Luke chapter 6. Basahin din po natin. Verse 38. Okay, sabi dyan, Aklat ng Lucas, Kabanata 6, talata 38, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. So this is about sa ating kapwa. Ano po? Kasi ang sabi dito is the context here is about paghatol. Ano po? Or judge. Yung do not judge. Okay? Lest you be judged. Okay? Magpatawad kayo at kayo patatawagin. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. So, alin ang mas mainam? Alin ang mas mabuti? Ang magbigay o hindi? Sapagkat ang pagbibigay ay may babalik. Sabi dito, bibigyan din, kayo'y bibigyan din. Pero kung walang pagbibigay, so walang mawawala sa atin, pero ang totoo niyan, malaki ho nawala sa atin. We lose the privilege, the opportunity to be Christ to the helpless, to the needy ones. Yan po ang nawala sa atin. We lose the time, the opportunity to be Christ. Kaya sana sa ating pakikitungo sa lahat ng mga tao, kapag anak man natin o estranghero, kilala man natin sila o hindi, personally. Pero sana ang nasa
buhay natin, tayo ay maging Kristo para sa kanila. Amen? So ito po ang lesson na sinasabi po ng Panginoon na ang pinakamagandang ibalik natin sa kanila, bagamat hindi maganda ang kanilang ginagawa sa atin, ay kabutihan na natutunan po natin sa ating kaligtasan. So for our conclusion, citizens of God's kingdom will only give their sweetest revenge. So hindi ito yung satisfaction sa pananakit po natin o maging offense po tayo sa kanila. Okay? It is sweet in a way that we share the blessings that we have in Christ through doing good, not evil. That is the sweet. Sabi nga, payback na po pwede nating gawin at dapat nating gawin para sa kanila. Let us share the blessings that we have in Christ. Sinasabi naman natin, ako'y pinagpala ng Panginoon. Ako'y pinagpala ng Panginoon. Oh. So, hindi man materially, but spiritually, tayo po'y pinagpala ng Panginoon. So, bakit hindi natin i-share ito? Kasi i-share ng Panginoon sa atin. Diba? So, let us share the blessings by doing good. Not retaliating, but by doing good. Kaya yan po ang sabi ng Panginoon na dapat po nating gawin. Kung marami man tayong naranasan at nag-respond ho tayo ng mali, naghiganti ho tayo ayon sa ating kagustuhan, ngayon, sabi ng Panginoon, hindi na. Okay? Matuto na tayo sa nakaraan. Isa na tayong binago ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyong pong salita. Salamat po sa katuruan kung paano po dapat kami maging kapag kami po ay nakararanas ng hindi mabubuting pagtrato o pakikitungo ng amin pong kapwa. Na kami ay maging instrumento po ninyo upang patuloy na magbata at tiisin ang anuman mga kabigatan na maranasan po namin sa buhay na ito, Panginoon. At nawa po Diyos, mailapat po namin ito sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Salamat po sa iyo pong salita. Patuloy kaming hubugin ng katotohanan ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.